An earthquake swarm may or may not lead to stronger earthquake. Halos 400 lindol na ang naitatala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOC sa Manila Trench sa karagatang sakop ng Bulinaw, Pangasinan sa loob lamang ng mahigit sa isang buwan. Pero ayon sa ahensya, karamihan ay hindi naman naramdaman dahil mahihina ang mga ito. Ang pinakamataas lamang is 5.1 and yung out of the 385 earthquakes, dalawa lamang yung na-plot. Or dalawa lamang naramdaman ng mga tao. Earthquake swarm ang tawag dito ng PBOC. Ito ay ang magkakasunod at magkakatabing maliliit na lindol kahit walang nangyaring malakas na lindol na nauna sa mga ito o tinatawag na main shock. Ayon sa PBOC, posibleng magkaroon ng malakas na lindol sa lugar dahil ang bahaging ito ng Manila Trench ay aktibo. Yung Manila Trench is very much active and this is more than mahaba to from Luzon, from Ilocos up to Mindoro. And Manila Trench is capable of generating a magnitude 8.4 event. So it's 1,200 kilometers yung Manila Trench. Noong December 2024 ay nagkaroon din ng earthquake swarm sa Manila Trench sa bahaging sakop naman ng Santa Catalina sa Ilocos Sur na hindi naman nasundan ng malakas na pagyanig. Pero may nangyari ng malakas na lindol sa lugar na nakaraan ng nakaapekto sa lalawigan. Yung the highest magnitude historical tsunami-genic earthquake that took place in Manila Trench is the magnitude 7.8 event which happened in February 14, 1934. Ang lalawigan ng Pangasinan naman ay nakahanda sa ganitong senaryo kung magkakaroon man ng malakas na lindol mula sa Manila Trench. Isa na rito ang posibleng pagkakaroon ng tsunami na aabot sa 11 metro ang taas. Gayunman, pagtitiyak ng Pangasinan PDRRMO, may matatakbuhan namang matataas na lugar ang mga residente sa coastal areas. Considering the worst case scenario, actually, hindi lang yung 14 coastal LGUs yung posibleng abutin nung waves. Pwede pang abutin yung 2 pang karatig bayan, yung Mangaldan at yung Bugalyon. Ang kagandahan lang sa ilang mga coastal LGUs kasi natin ay mayroon din kasi tayong mga higher ground na tinatawag na pwedeng takbuhan ng mga kababayan natin. Paalala ng PBOC, kung nakikita na ang mga senyales na magkakaroon ng tsunami pagkatapos ng malakas na lindol, ay pumunta na agad sa mataas na lugar. So if you experience a strong and long-lasting earthquake, if you observe yung unusual sea behavior such as biglang bumaba o biglang umurong yung dagat, and kapag may roaring sound silang dumadagundong na sound na coming from the sea na kanilang narinig, kahit isa man lang dito sa 3 ang kanilang ma-perceive or ma-observe, then they have to move right away to a higher ground without waiting for an official warning. Dency Andres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.